Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel. So bali pang second video na po natin to. And kung na-miss nyo po yung first video, so pwede nyong i-check sa ating channel, Stock Play. And of course, don't forget to subscribe and paki-press na rin yung notification bell para palagi kang ma-update sa mga videos natin. So minsan pagka sinisipag ako, pwede rin tayo mag-upload about crypto, no? Meme coins, mga AI, about gaming, etc. Ayan. So ngayon, let's start na, no? Stock update lang tayo para sa may second video. Tapos bukas meron ulit stock update, okay, about mga REITs, chart update lang naman. Ayan. So maybe sa sa Q4 pwede tayong mag fundamental analysis ulit. I-check lang natin yung mga mga reports, financial reports. SEC nag-close nasa gitna. Okay, malapit dun sa may trend line natin, Ayan. So, since wala pa naman breakout, kaya, kumbaga, medyo 50-50 to. At still, andun pa rin sa baba, no? Still, pwede pa rin malaglag to as low as 32, 31, So, bakit dun? Kasi ito yung range niya, Range low, Since ranging siya, yung pinaka-range high natin dito, ito, yun yung mismong resistance sa 34. Ayun, Okay, tapos, nasa baba, ito. Low, 32 to 31, So, pwede dyan. And overall, still, pa rin, Still sideways pa rin naman na mako-consider itong chart, for SEC. Then, sa daily chart, okay. Kahapon nag-bounce tapos ngayon naman nag-retest pero hindi nag-close sa taas. Ayun, Sayang, Kung meron sanang pumitik-pitik diyan, baka nag-breakout na to. Ayan, pero tingnan pa din natin. And hoping na yung Q4 is maging maganda, sa stock market, PSE, and as well sa crypto, Ayan. Let's go back and pag-usapan naman natin yung DMC. Check natin sa weekly. So, nag-close ng medyo di maganda yung pagka-close na to. Okay, namumula, tas malapit dun sa may resistance, And of course, pagka ganito, mas mataas yung chance na magpo-pull back. If ever na mag-pull back, of course, we have two options. The first one is here. Somewhere here sa 11.2. And the second one, of course, dito yan sa may 10.7. Malapit dun sa may trend line natin. So, dito yun, Just in case lang, ayan, okay, para prepared tayo. Just in case lang, And kung titingnan natin, talagang grabe tong bumagsak, ayan, Okay, parang namamagnet yung price dito sa may trend line, di ba? So, this one, still possible na malaglag dito yan sa may trend line. As low as 10.6, 10.7, malapit dun, guys, Kung ita-target natin, base po ito sa big picture. And kaya po palagi nating sinisilip muna yung sa weekly chart para makita natin yung overall, na itsura. Ayan. So, ngayon, tingnan natin this time. Okay, pero patalbog-talbog lang talaga to, 'di ba? So
So, medyo tipid yung galaw na to. Nung price ni DMC, guys. Talbog-talbog lang, no? Ayan, pero tignan natin sa next week ano mangyari dito. Of course, very interesting to. Tignan natin kung babalik sa support, no? And yung next, LTG. Check natin. So, medyo nag-bounce naman, tapos nag-close dito. Okay. Pero still yung support, andito pa rin yan, no? Even doon na sa gitna nag-close halos. So, yung support nasa 9.7 and yung resistance nasa 9.9. And kung papansinin po natin, still bearish pa rin to guys na mako-consider. Ayan, so still bearish because no breakout dito guys, ano? Okay, tas yung price nasa baba ng 200-day moving average. Since naka-weekly tayo, much better kasi kung andun siya sa taas, no? Ayan. And isa pa dito sa sa daily chart. And kung papansinin natin, parang kumbaga nagko-contradict yung sa weekly saka sa daily. So dito naman nasa taas ng 200, no? So it means sa lower time frame medyo goods. So yun nga lang sa weekly medyo hindi, Ayan. And of course, we're hoping na mag-rally. Just in case lang, pero yung kasi na to, yung pinaka worst case na possible na makita natin pagka nalaglag nga dito sa may trend line, since may trend line nga tayo 9.3. So pwede dyan, okay, so pagka nag sideways at hindi nag breakout, so maybe pwede malaglag ng ganyan, tas ganyan, okay. Or kung magbe-breakout naman yan guys, so ang possible na dito na mangyari, okay, ganyan, okay, tapos gumanyan, okay. So tignan natin yung magiging setup na to sa next week kung ano mangyayari, no. Next, TEL. For TEL, so still nasa support. Ayan. So nag-close naman medyo sa taas lang ng 200. Of course, medyo alanganin pa rin yan guys, no? At pwede pa rin kumbaga bumagsak 1,420, And kasi yung closing niya sa 1,462 Ayan, 1,462. Ayan, pero may trend line tayo ditong tinitignan. Of course, very intact to since no nag-rally. 1, 2, 3, and possible dito guys. Ayan, para meron tayo idea just in case na maging bearish siya next week, no? So, tingnan natin yan. Then, sa daily chart, so, medyo nag-rally naman, pero wala. Pulado pa rin, guys. Naging pula pa rin, Ayan. So, tingnan natin. May trend line tayo dito, Ayan, Mas visible dito sa, sa daily chart, no? Ayan. Then, kung babalik tayo sa weekly chart, so, ito itsura niyan. Big picture, ito po itsura for TEL. Ayan. May patalbog-talbog lang siya. Ranging, yung kanyang itsura. Ayan. Tapos, ELI. Last two, guys. ELI. Medyo namumula na. Take note. Plus, plus red flag. Red flag talaga yan. Ayan, ay pagka ganyan, yan. Red flag, guys. Okay. Of course, nasa weekly tayo. Tapos makakakita ka ng ganito. Ayan, boom. 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 Okay. It means, kumbaga, mataas yung chance na,
magkakaroon ng pullback. Ayan, So, every time na nai-hit yung green box na yun na ginuhit natin, kakaroon tayo ng pullback, Kaya, for me, muna dito, stay away muna. Since nasa resistance naman din, So, yung first support sa 33. So, at least mahit yung 33.6. So, yun yung pinaka-una dito. Ayan. Plus, of course, divergences, Ayan. So, we have here 2 divergence, right? Ayan. Kaya medyo lang tayo dito. Chill lang, I-monitor lang muna natin yung, yung chart niya. Ayan. Tapos yung last, of course, yung globe. Check natin kung ano nangyari. So, still nandun pa rin sa may baba. Medyo makulit din to Okay. So, overall, para makita natin, ito po itsura niya. Ayan. Okay. So, it means nasa malapit dun sa may resistance. Okay. And kaya tignan natin. Let's monitor, guys, Ayan. So, baka maging red flag to bigla, Okay, ayan. Then, sa daily chart, check natin. Healthy pa ba na mako-consider? Ayan, since nalaglag, let's wait muna para sa confirmation. Dapat makabalik sa taas. Ayan, And possible yung next support andito yan, guys, sa 2150. So, saan yun? Of course, basta sa loob lang ng green box, Ayan. 2150, 2160, basta nasa loob, guys, ng green box. Okay? Of course, considered na support yan for globe. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.